Alam ko naman na sa punta namin sa mga ganitong sitwasyon, kami po ay nagkakaroon ng mga kapatid din sa pananampalataya. Maraming salamat po. Praise God at ang Diyos po ang patuloy na maparangalan at mapupurihan. Kung titignan po natin sa talatang binasa ni Brother John, isipin na lamang po natin, isang malaking insulto na buhay pa yung magulong mo, hihingin mo na yung mana mo. Kalapastanganan po yun. Kabastusan. Kasi buhay pa, hinihingi mo na yung bahagi o parte ng mana. At sa kulturang Hudyo, ang mga bunso po is mas konti ang karapatan kaysa ang may karapatan is yung panganay. Sa kulturang Hudyo, ang panganay po is meron yung tinatawag nating double portion. Sa mana, 2 bahagi yung para sa kanya. Panganay na lalaki. Kaya kung 2 sila, hahatiin yun sa 3. Buhay pa naman yung tatay o yung magulang. So ibig sabihin, hindi magandang pakinggan. At ang naging layunin nung mas nakababatang anak is magsarili. Pero ito po ang ilagay nyo sa puso at isipan ninyo. Nilikha po tayo ng Diyos at kailangan po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos sa buhay po natin. Kailangan po natin ang Diyos. Pero ang ginawa niya, ayaw niya ng covering. Ayaw niya ng pakikialaman siya ng kanyang ama. Ganon din po tayo. Marami sa atin, ayaw nating pakialaman tayo ng Diyos. Pero sa totoo lang, ang buhay natin galing sa Diyos. Pero Amen. Gusto natin, huwag tayong pakialaman ng Diyos. Dahil ang gusto natin, yung gusto natin ang nasusunod. May mga pagkakataon na tayo po'y nagkakamali. O maraming pagkakataon. Katulad ng anak na ito, nagkasala, inamin lang po niya. At sinabi niya sa kanyang sarili, hindi na ako karapat dapat na tawagin pa ninyong anak. Ibilang na lamang po ninyo akong alipin. Hanggat hindi dumarating sa isipan ng isang tao yung realization na siya'y nagkamali sa Diyos, mahirapan po siyang makapanumbalik sa Diyos. Kaya ang gagawin niya, yung gusto niya. Ang maganda po rito, dapat maisip po natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. At sa gabi pong ito, hindi aksidente na narinig po natin ito. Dahil marami sa atin ang tumatayo, nagiging alibugha sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi na yung gusto ng Diyos ang ginagawa natin. Ang ginagawa natin yung gusto po natin. Isa lamang ang nais ng Diyos sa bawat isa. Tayo po'y manumbalik. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil ang Kanyang paanyaya ay ganito, lumapit kayo sa akin, kayong napapagalat na bibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingain ko. Yun ang paanyaya ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa. Mag-aral kayo sa akin, sabi niya, sapagkat magaan ang aking pamatok. At ang bawat isa na lumalapit sa Diyos ay hindi po napapahiya. Dahil ang Diyos, hinihintay niyang pagbabalik ng bawat isa sa atin. Aminin natin yung katotohanan, nagkamali po tayo. Maraming pagkakamali na nagawa sa buhay, sa pagdidesisyon. Ngayon, hinihintay lamang po ng Diyos yung paghingi natin ng tawad sa Kanya. At alam niyo po ba, ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay naparito upang tayo po ay iligtas sa lahat po ng ating mga kasalanan. At kung atin pong mapagtanto, mapag-isip na tayo nagkasala, lumapit lamang po tayo sa Diyos. At ang Diyos ay nakahanda na tayo po'y patawarin. Katulad ng amang yon, nung bumalik yung kanyang alibughang anak, kung panunutin niyo ate ko na Ilocano, nadabaso na tabi isang tao, ba di nga makasidag ka dire-diretso. Sigurado niya gininayad, tadabasol na. Pero nung natanawan siya ng ama, sabi doon, patakbong sinalubong ng ama. Sa paglapit natin sa Diyos, dahil tayo nagkasala, dahan-dahan, nung natanawan ng ama, sabi niya doon, patakbo siyang niyakap.
gusto po niya tumayong sa kanyang sarili. Dahil alam niya, meron po siyang dadalhin o makukuha sa kanyang ama. Sa palagay ko, ang kanilang ama ay mayaman. Dahil alam niyang may mamanahin siya. Siguro naman kung mahirap naman ang magulang natin, wala silang may papamamana sa kanilang mga anak. Kaya dahil mayaman nga ito, kaya itong anak na ito, malakas ang loob niyang humiwalay sa kanyang ama upang makuha lang ang kanyang mamanahin. Kamusta? Pagkalipas ng araw, sa kanyang pinuntahan sa verse 30, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili niya ang buso, ang kanyang kaparte, at nagpunta siya sa maraming lupain. Nilistan niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Ang ibig po sabihin, nung makuha po niya ang lahat ng mga minamana sa kanyang magulang, sa kanyang ama, hindi niya po iningatan kung paano niya o pinangalagaan para maparami. Ang ginawa po niya, nilistoy po niya sa pamamagitan sa mga bisyo at hindi niya po inisip na ang kanyang dinadalang mana na dapat niyang alagaan o ingatan para pagdating ng araw magagamit po niya at may pagmamalagi sa kanyang ama. Hindi po niya alam na siya po ay naligaw. Verse 40, nang maubos na ito, nagkaroon na matinding tagutom sa lupang iyon, kaya siya'y nagsimulang maghirap. Naalala po niya siguro nung maubos na po yung kanyang mga dinadala, naalala po niya yung nung nasa piling siya ng kanyang ama, hindi siya naging mahirap ang buhay sa kanya, yung parang busog na busog siya, yung lahat ng gusto niya kainin o gusto niyang kainin ay nakakain niya at hindi siya nakakaroon ng taggutom dahil nga yung kanyang ama ay mayaman. At sa verse 15 na namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang baboyan. At dito na po niya nasubukan kung ano ang kalagayan ng nagtatrabaho. Dahil ang kanyang karanasan ng bata pa, mula ng bata, mayaman yung ama, kaya nung maranasan niya mamasukan, doon niya po nalaman kung gaano kahirap ang namamasukan sa ibang tao. Verse 16, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang magbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainan niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Napakahirap po para sa atin ang dati tayong masasarap na kinakain tapos bigla umiwalay ka sa iyong mga magulang, mararanasan mo na yung mga hindi mo dapat maranasan, kasi ang magulang kasi lahat gagawin niya para lang mapaligaya lang ang anak. Kaya lang dahil sa nangyari ito, gusto niyang maranasan na siya ay kaya niyang buhay ng sarili niya. Kaya nang makita niya ang mga pagkain ng baboy, sa kanyang paglagay, parang nahintulad siya sa mga baboy na nakita niyang inaalagaan. Tapos sa verse 17, ngunit na pag-isisip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Naalala po niya ang mga alila niya. Napakaganda po yung may alila sa bahay. Kasi lahat po ng pagkain mo, iaabot po nila sa iyo. Pero nung maranasan po niya ito, na siya naging alila, at doon niya nalaman na ang alila ay kailangan talaga ng isang tagapaglingkod at maglingkod. At sa verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Kaya po, nung malaman po niya talagang wala na po siyang patakbuhan o wala na po siya talagang mapuntahan, naalala po niya ang kanyang ama. Kasi ang ama po kasi ay kahit anong mangyari, ang anak ay kailangan na tiisin
kung ano man ang desisyon ng kanyang anak. Sinabi niya, inamin ng anak na nagkasala siya. Ang sabi ng anak, Ama, huwag niyo na po ninyo akong ituring na anak. Ituring na lamang po niyo akong isang alipin. Pero ang sagot ng ama ay ganito, madali kayo, bihisan siya. Kunin yung pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Bigyan ng panyapak, sutan ng singsing. So ibig sabihin, kapag pinatawad tayo ng Diyos, ibinabalik niya yung magandang katatayuan natin mula nung una. Ibinalik niya yung maayos na relasyon nila bilang mag-ama. Sa katunayan, nainggit niya yung panganay na anak. Sabi niya, magkasama tayo. Hindi man lang ninyo ako binigyan ng kakatayin kong bisirong kambing. Samantalang nung bumalik yung anak ninyo, nalumustay ng kabuhayan ninyo sa masamang babae, sabi niya, pinagkatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sabi gano'n, anak, sabi nung ama doon sa panganay, parati mo kong kasama. Yung sa akin ay sa'yo. Ngayon, nandirito ang kapatid mo na dati patay, ngunit ngayon ay nabuhay. Nawala, ngunit ngayon ay nasumpungan. Alam niyo po ba, ang katotohanan, tayo po ay humiwalay sa Diyos, tumalikod po tayo. Pero magandang balita rito, hinihintay lamang po ng Diyos yung pagbabalik po natin. At Amen. sa pagbabalik po natin sa Diyos, patakbo niya tayong yayakapin at ibabalik muli yung mga bagay na nawala sa atin. Amen. Isipin po natin, mga minamahal ko pong mga kababayan, at sa bawat isang nandito, mahal po tayo ng Diyos. At sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isa at buktong na anak. Dahil ang sabi ng kanyang banal na salita, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag dumating ka doon sa realization na ikaw ay nagkamali, lumapit ka lamang sa Diyos, at ang Diyos ay nakahandang tanggapin ka at ibalik muli yung kalalagayan mo. Ang kailangan lamang, tanggapin mo si Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. At ang Diyos ang patuloy na gagawa sa buhay mo. Muli po, isang mapagpalang gabi at ang Diyos ang patuloy na sumating lahat. Iniingatan ang binigay ng kanyang ama. Pero sa ang pagsalita ng kanyang anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ang ibig po sabihin dito, nagkaroon po siya ng pagkakataon na naranasan niya kung paano po nawalay sa kanyang ama. Ang maganda po rito, tinanggap po niya na siya ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. Verse 19, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak. Inyong ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. Ang gusto po sabihin dito, nagkaroon po siya ng kahihiyan. Tinanggap po niya ang kanyang pagkakamali dahil ang kanyang minana ay ginawa niya ay hindi po niya iningatan. Kaya ang sabi po niya dito, bilang nalaman ninyo kung isa sa inyong mga alila. Gusto po niya sabihin, yung mga nadala niyang minana ay babayaran niya sa paglilingkod ng kanyang ama. At sa verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, at patakbo siyang sinalubong, iniyakan at hinalikan. At dito po natin makikita kung gaano po kamahal ng ama ang kanyang anak na bagamat siya'y lumayo at alam niya nagkamali at ang ama, tayo mga ama ay talagang hindi natin kayang tiisin ang ating mga anak. Pero meron din ng mga anak na kaya tiisin ang kanyang ama o magulang. Amen. Dito po nakikita natin kung paano po magmahal ang ama. Kahit na po maubos na po yung kanyang minana, kung kailangan ibalik mo siya sa piling, ibabalik po ng kanyang magulang. At sa verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo.
Ito po ang pinakamaganda rito mga kapatid. Tinanggap po talaga ng anak ang kanyang pagkakamali at ang ama naman ay pinatawad niya sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ng kanyang anak. At alam niyang ito'y magbabago kung ang ama ay babaguhin ang anak. Kaya napakalaking napakalaking kagandahan po rito, bumalik po yung anak sa kanyang ama. At ang ama naman, pinatawad yung anak sa kanyang pagkakamali o sa kanyang naging kasalanan. Ang gusto po sabihin dito, ang ating ama sa langit, kung manunumbalik po tayo, sa totoo lang, ang mga inaani po natin noon malalaki. Pero ngayon, dahil sa ating mga kasalanan, kaya lumiit. Kaya kung pwede po tayong magbalik loob sa ating Diyos, ay pwede niyang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya tayo naghihirap sa gusto niyang manbalik din po tayo sa Kanya. Dahil marami na rin po tayong nagiging pagsubok. Pag nagkaroon po tayo ng pagsubok, hindi na po natin siya naalala. Kaya lang, gusto lang po niya, kapag meron po tayong pagsubok na mahirap, tawagin lang po natin siya at manalangin upang ang lahat ng ating mga pangangailangan ay ipagkakaloob niya. Ayun lang po ang ating kailangan para makapanumbalik sa Kanya. Humingi po tayong tawad sa Kanya at sumamba at saka mag-pray, manalangin. Yun lamang po ang tayong iling ng ating Panginoon na upang ang lahat ng ating mga tulad po nitong pandemic na ito, hindi niyo po napapansin kahit na po araw ng pandemic pero wala naman po pumapayat sa mga Pilipino. Amen. Lagi pong malusog, lalo na po pag sama-sama ang mga born again. Amen. Ako po, taga-Angeles po ako talaga, kaya lang natagpag po ako dito sa Lubigan. Sa laki ng pag-asa ko, kahit na wala po akong kapatid dito at saka kamag-anak, pero nagkaroon naman po ako ng kapatid sa pananampalataya. Amen. Kaya humingi po ako ng tulong sa ating Panginoon na Hindi mo rin madadala yan. Huwag mong sabihin na marami kang pera pag inilibing ka. Kung isasama yung pera mo doon, marunot lang ako. Sayang. At ibalay mo, panawang mo lang. No dalugan mo, alaan nga isurot doon ng dilugan mo dyan. Sementeryo. Ang ibig kong sabihin, wala pong permanente na pag-aari natin. Even though ang ating katawan, hindi po natin ito permanent na pag-aari. So, ang ibig sabihin, lahat po ng bagay ay ipinahiram lamang sa atin. At sino po ang nagpahiram? Of course, ang ating Panginoong Diyos. Sa Kanya kasi lahat ng pag-aari. Wala tayong permanent na pag-aari. Sinabi ko nga, itong katawan na ito, hindi natin permanent na pag-aari. Darating ng panahon, ito'y mawawala. So, kung ipinahiram ito sa atin, ano po ang gagawin natin? Halimbawa, tatay, may pinahiram sa iyo ng magandang cellphone. Anong gagawin mo? O, ibabalik mo rin. Hindi, anong gagawin mo sa cellphone? Ha? Iingatan. Oh, pinagkatiwala, pinagkatiwala. Itong katawan natin ito, pinagkatiwala sa atin. Kaya dapat mga kapatid, ingatan natin yan. Amen. Porque pinahiram, iwaldas mo na. Ay, hindi. Nakakalungkot, may mga taong kinikitil nila ang kanilang buhay. Yun po nakakalungkot. Pinahiram lang yun, tapos hindi mo iingatan. Anong sasabihin nung nagpahiram sa'yo? Sasabihin niyang hangal. Pinabayaan mo ang aking pinahiram. Anong ibig ko mo sabihin dito? Kaya, ang katawan natin ito ay dapat po nating ingatan. Amen. Amen. Dahil darating din ang panahon, ang katawang ito ay babalik sa kanyang pinanggalingan. So, wala pong permanent na pag-aari natin. Huwag mong sabing mayaman ka, matalino ka, pag namatay ka, babalik ka rin din sa labok.
Okay? So sa gabing ito, mahalaga po ang salita ng Panginoon. Kaya po, pag-uusapan natin ang salita ng Panginoon. Sa pulo ng apong nga minuto, napakinggan tayo ti sarita ni Ato Diyos. Amen? Tatarabi, pagadalan tayo kakabsat iti nakungkunat ang legacy. No, ti may bad legacy at saka good legacy. Ayan. Iti Ilocano, nati legacy, madam. Sa Tagalog, may magandang alaala at di magandang alaala. So lahat na tao dito sa mundo ay may kanya-kanyang legacy. Si Tatay Gabino ay pumanaw na. Of course, may magandang legacy yan na naiwan sa kanyang pamilya. Di ba ho? Ang masakit po rito, ang nakikita ng karamihan ay yung bad legacy. Hindi nila nakikita yung good. Pero dapat ang tandaan po natin mga kapatid ay ang good legacy. Yung naiwan, mabuti ng ating pumanaw. Kasi po, dito sa mundong ito, wala pong permanente na pag-aari ng tao. Amen. Kaya kung pumanaw tayo, yun lang po ang inihiling ng ating Panginoon. Sabi niya nga sa John 3:16, "For God so loved the world, that who gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life." Sa Tagalog, sabi niya, kung sino man ang sumampalataya sa akin, Gayon na lamang. gayon na lamang ang pag-ibig pa. Gayon na lamang ang pag-ibig o pagsinta ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isa niyang anak. At kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, ang gagawin lang po natin sumampalataya. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon. Kasi makasalanan tayo eh. Siya yung namatay at naipako sa cross upang tubusin niya ang ating mga kasalanan. Marahil alam niyo na rin yon dahil gabi-gabi, ipriniprit yun. Siya ang tumubos sa ating buhay. So ngayon, mga kapatid, kung minamahal, kung sino man sa inyo ang hindi pa tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, ay malaya po kayong tanggapin siya sa gabi ito. Dahil ito po yung libreng kaloob na pinagkakaloob niya ngayon sa atin. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, mayroon siyang libreng kaloob sa atin. Tanggapin lamang po natin siya bilang tagapagligtas. At tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sa gabi ito, nais ko pong anyayahan yung gustong tumanggap sa ating Panginoong Hesus na bilang tagapagligtas niya. Ito po ay libre, wala pong bayad. Kung nais niyo siyang tanggapin, yung mga hindi pa tumanggap, ay pwede po ninyo siyang tanggapin sa gabi ito. Sumunod lamang po kayo sa panalangin na ipagkakaloob sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Kahit may ginagawa kayo dyan, pwede naman kayong manalangin. Tanggapin nyo ang Panginoong Hesus ng buong puso para kayo po ay kanyang bigyan ng kaluwalhatian at mapasama kayo sa inihahandang paraiso pagdating ng araw. So ito po ay libreng kaloob ng ating Panginoon. Wala pong pinipili ang Diyos. Kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay Kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. So sa mga kapatid na gustong tumanggap, sumunod lamang po kayo sa panalangin. At yung nakatanggap na, okay lang. Pero sa mga nakikinig, dapat makinig kayo. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang lahat na may pandinig ay makinig. Okay po? So, tanggapin po natin ang buong puso
sa ating puso ang ating Panginoong Jesus na siya ang tagapagligtas natin sa oras na ito. Lahat ng gustong manalangin at tumanggap, iyuko niyo po ang iyong ulo at sumunod kayo sa panalangin. Sige po, ihanda niyo ang sarili ninyo. Tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoong Diyos na manalangin, na tanggapin siya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay nagsusumamo, sumunod lamang po kayo, nagpapakumbaba sa oras na ito sa iyong harapan. Bigkasin po ninyo ito kung nais nyo pong sumampalataya at tanggapin ang ating Panginoon. Tinatanggap ko po, Panginoon, na ako po ay makasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po ako. At bigyan niyo din po ako ng pusong mapagpatawad upang sa ganon, mapatawad ko rin ang mga nagkasala sa akin. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, pinagkakaloob ko po ang aking buhay. Pag-aari mo na po ang aking buhay. At ikaw na ang masusunod sa lahat ng aking gagawin. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa buhay na ihanda mo sa akin. Itala mo po ang aking pangalan sa buhay ng aklat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, narinig mo po ang nasambit ng mga kapatid na tumanggap sa iyo. Kung ano man po ang kanilang heart desire, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila. At anyong kaluwalhatian at kagustuhan ang siyang masunod, hindi po yung kagustuhan namin. Maraming salamat, Panginoon, sa tahanang ito, sa mga naulila. Aming dalangin, Panginoon, na aliwin mo sila, bigyan mo sila ng kagalakan. At lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon, ay ipagkaloob mo po sa kanila. At sa mga kapatid na nandirito, Panginoon, naway na unawaan niya ang iyong mga salita at tumimunawa sa kanilang puso't isipan. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang may tataas at mapaparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa verse 1, sabi niya, huwag kayong mabagaban. Sumampalataya kayo sa akin at sa Diyos. At ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Hesus. So, napakahalaga, mga kapatid, na mayroon tayong pinananalagigan o sinasampalatayanan para tayo ay maligtas. At siya po ay ang ating Panginoong Hesus. 2 beses niya sinabi na sumampalataya kayo at huwag kayong mabagabag. Dahil doon sa kaharian na pupuntahan ko ay makakarating din kayo. At ihahanda ko ang mga silid para sa inyo kung sumampalataya kayo sa akin. Sabi po ng ating Panginoong Diyos. Marahil, bakit kaya ganon? Hindi ka ba makakapunta doon kung nananalig ka lang? Iba pa yung ibig sabihin ng nananalig at naniniwala. Ang gustong ibig sabihin dito ng ating Panginoon ay sumampalataya. Ano bang ibig sabihin ng sumampalataya? Pero magkasama yung nananalig at nagtitiwala sa sumasampalataya. Hindi naman pwedeng naniniwala ako na may Diyos, pero hindi ka naman nananalig, hindi ka naman sumasampalataya. Dapat magkaakibat po yun. Dapat sumasampalataya tayo sa Kanya. Amen? Doon kasi sa kabilang buhay, ay mayroon dalawang patutunguhan ng ating kaluluwa. Tayo. At dapat maniwala tayo rito. Either hell or heaven. Dapat ihanda natin ang ating sarili.
kung saan tayo dapat mapunta, mga kapatid. Si Tatay Gabino, naniniwala po ako na sa ngayon ay kapiling na niya ang ating Panginoon dahil base sa mga nalaman ko, talaga namang sinisik niya ang salita ng Panginoon, Amen. pinag-aaralan niya. Amen. At naniniwala ako na sumampalataya siya sa ating Diyos. Amen. Amen. Ngayon, tayo naman na nabubuhay pa, dapat ihanda natin ang ating sarili. Amen. Alam ba natin kung saan tayo mapupunta pagdating ng araw? Wala pong exempted dito. Lahat po tayo ay babalik sa lupa. Hindi po natin alam kung ano yung kalagayan natin. Mayroong nga natutulog, mamaya hindi na nagising. Nais ko pong ikwento ang aking kapatid. Nagising po siya ng madaling araw, 5 o'clock. Dahil madilim pa, natulog sila ulit ng kanyang asawa. Tapos ng asawa niya nagising ng 6:30, so isa't kalahating oras, nagising siya. Tapos, ginugyug na. Pero yung kapatid ko nakadilat, nakamulat yung mata niya, tumutulo ang luha. Oh, bakit mo ako tinitignan? Ba't ka umiiyak? Yung pala, patay na. So, hindi natin hawak ang ating buhay. Nung galawin niya, gano'n niya, nalokayon. So, isa't kalahating oras, ang kulada nga nabangungot. Nagising siya ng 5 o'clock, natulog ng isa't kalahating oras, 6:30. Wala, napatay na. So, anong ibig sabihin pang mga kapatid? Hindi po natin hawak ang ating buhay. Kahit na sabihin mong 100 years ka, 1,000, o 2,000 years, mamamatay ka pa rin. Amen. Amen. So, ang tanong, alam ba natin kung saan tayo pupunta pagdating ng panahon na yon? So, dapat ihanda po natin ang ating sarili. Ang dali lang naman ang hinihingi ng ating Panginoon eh. Sumampalataya kayo sa Kanya at manalig, magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Dahil sinabi niya doon sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come through me. Tama ba yung English ko? Walang makakapunta sa Ama. No one can come to Father through me. Ayun. Ako ang daan, ang katotohanan, patungo sa Ama. Amen. So dapat manalig tayo sa ating Panginoong Hesus, sumampalataya tayo sa Kanya, para sa garon makarating tayo pagdating ng araw doon sa lugar na inihanda ng ating Panginoong Diyos.